Mahilig ka ba sa gulay pero hindi mo mapakain ang mga anak mo ng gulay? Well, ito ang gagawin mo mga mami o mga nanay dyan. Magluto tayo ngayon ng tortang kangkong. Napakadali lang po itong lutuin at sundan lang po natin ito. Panoorin mo ang video na to. Kamusta, kamusta, kamusta mga nanay? Welcome back sa aking bahay. Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay ang recipe na tortang kangkong. Familiar ka na po ba sa ganitong recipe? Ito lang po ang una nating gawin. Gayatin natin ang kangkong ng maliliit at lutuin natin ito sa kawali ng mga ilang minuto. At kung ganito na po ang itsura niya, ay malambot na po siya at kailangan na po natin yang tanggalin at i-transfer natin sa malaking mixing bowl. At kung bago ka pa po dito sa aking bahay at napadaan ka lang, huwag mo naman kalimutan, bigyan mo ako ng isang pagmamahal dyan. I-follow mo na rin ako para magiging updated ka palagi sa aking mga bagong video na ina-upload araw-araw. At kung tapos na po nating i-transfer, ito naman ang susunod nating gagawin. Lagyan natin ng 4 na kutsarang cornstarch. 4 na kutsara lang po. Tapos, haluin natin ito ng mabuti. At kung okay na po ito, isunod naman natin ang 4 na kutsarang harina. 4 na kutsara lang po. At haluin natin ito ng mabuti ulit para mag-mix yung harina at cornstarch sa ating gulay na kangkong. Depende na po sa inyo mga nanay kung gaano karami ang gulay na kangkong ang ilalagay po ninyo. At isunod na po natin ang ating mga sangkap tulad ng sibuyas at bawang. Haluin natin ito ulit ng mabuti. At depende na rin sa inyo kung gaano karaming bawang at sibuyas ang inyong ilalagay. Pwede din kayong maglagay ng garlic powder or onion powder. At isunod na natin ang ating itlog. Maglagay lang po tayo ng 2 pirasong itlog. Pero kung gusto nyong marami, pwede naman 3 kapag marami kayong itlog. At ganun lang din ang proseso nito. Kailangan lang po nating haluin ng mabuti para mag-mix po ang itlog sa ating gulay. Napakadaling masundan lang po ang recipe na ito o ang procedure na ito kung paano ito gagawin dahil napakatipid ang ulam na ito at siguradong swak na swak po ito sa inyong mga budget at magugustuhan po ito ng inyong mga anak. At kung okay na po ang paghalo natin nito, ilagay na po natin ang ating pangpalasa katulad ng black pepper, asin, at kaunting bitchin. Depende rin sa inyo kung ano ang ilalagay ninyo. Pwede rin naman kayong maglagay ng mga seasoning. At paalala ko lang po palagi, ang pagluluto ay nakadepende po sa inyong panglasa. Kaya depende po sa inyong panglasa kung ano po ang gusto ninyo. So ayan, maglagay na po tayo ng mantika. Depende na po sa inyo kung gaano ito karami. At ilagay na po natin ang ating gulay na kangkong. So ayan, ganyan lang po ang gagawin natin. Ganyan lang kasimple ang gulay na gagawin natin para ito ay magugustuhan ng ating mga anak, lalong-lalo na kapag hindi sila mahilig ng gulay. Kaya kailangan po nating madiskarte para makakain ang ating mga anak ng gulay kahit papano. At kung mag-golden brown na ito, ganito na po ang itsura niya, pwede na po natin itong tanggalin o hanguin natin dahil luto na po yan siya. At kapag po kayo ay nagluluto sa mga ganitong recipe, sa mga ganitong ulam, kailangan lang po nating hinaan ang apoy dahil kapag malakas po ito ay may possible po na masunog ang ating niluluto dahil napakanipis lang po ito. Kaya hinaan lang po natin ang ating apoy, nasa medium heat lamang ito. So ayan, paulit-ulit na lang po natin gagawin hanggang matapos po ang ating nilulutong ulam sa araw na ito. Siya nga pala, nais ko lang po magpapasalamat sa aking mga follower na palaging nakasubaybay sa aking mga video araw-araw. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung napadaan man ang video na ito sa inyo, huwag mo naman kalimutan, bigyan mo ako ng isang pagmamahal at pakishare na rin ang video na ito para maraming makakaalam paano lulutuin ang ating recipe sa araw na ito. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. So ito na po ang ating recipe sa araw na ito. Ready to serve na po at tara, kain po tayo ng hapunan. Happy dinner po sa lahat. Maraming salamat. Amping kanunay.